unang part pa lang po ng Romans chapter 8 yung ating pag-aaralan. Ito po ay makikita po natin sa verses 1 to 17. At yung ating pong pag-aaral ngayong umaga, ito po ay pumapaloob o merong kinalaman sa ating pamumuhay ayon sa Espiritu. Matagal na po nating pinag-aaralan sa aklat ng Roma yung iba't ibang kalagayan ng bawat sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nakilala natin siya sa pamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan at sa pamagitan ng ating pananampalataya at ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ano na po yung kalagayan natin at ano po yung buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Nung natapos po natin yung chapter 7, sinabi po doon, malinaw na tayo ay patay na sa kasalanan at patay na sa kautusan at dapat po yung buhay po natin ngayon ay pinapamuhay po natin ng ayon sa kalooban ng Diyos. At isa po sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, tulad po ng sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, pagkatapos po nilang malaman yung katotohanan, magkaroon po sila ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay ito na po yung kalooban ng Diyos sa bawat sumampalataya, ang mamuhay ayon sa Espiritu. Bukod po sa katotohanan na tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay meron pa pong isang katotohanan ang nangyari sa bawat mananampalataya. Ng isang makasalanan, nung oras mismo na siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, bukod sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na kanyang tinanggap, meron pa po siyang isang tinanggap. Ano po iyon? Ang banal na Espiritu. At kapag tinanggap niya na ang banal na Espiritu, dahil sa kanyang pananampalataya, nung simula siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ang Diyos Espiritu Santo ay mananahan sa kanyang puso at hindi na po ito aalis sa kanya. At dahil nananahan na po ang banal na Espiritu sa isang taong sumampalataya, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa taong sumampalataya para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, eto ka po, ikaw ay namumuhay ng ayon sa Espiritu. At sa pag-uumpisa po ng Romans chapter 8, ito po yung bibigyang diin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po yung Espiritu dito ilang beses pinulit. At katulad po na binabanggit ng ating mga tagapagsalita, kapag ang isang salita po ay paulit-ulit na binabanggit sa isang kabanata sa Biblia, ito po ay mahalaga. Ito po ay binibigyang diin dahil ito po ay mahalaga na makita po natin at ano po yung gamit nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At kung titingnan po natin yung buong Romans chapter 8, bago po tayo mag-umpisa hanggang 17 verses lang naman po kaya magiging mabilis. Ang Romans chapter 8 po, base po sa mga commentaries na nabasa ko, ito daw po yung pinaka-loved chapters sa buong aklat ng Roma. Bakit? Kasi po, nag-umpisa ito sa security at assurance at nagtapos din po ito sa security at assurance. Ano po yung sinasabi ditong security at assurance? Kung babasahin po natin Romans chapter 8 verse 1, ang sabi po dyan sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kasiguraduhan po ito at katiyakan na iniiwan ni Apostol Pablo o sinisimula ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na hindi na sila hahatulan. Bakit? Kasi sila ay nakipag-isa o nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Ano naman po yung pagtatapos na assurance na binabanggit ko po? Sa Romans chapter 8, verse 39, sabi po dito, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ganda po nung beginning at end o simula at pagtatapos sa Romans chapter 8. Assurance na iniiwan po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at yun din po sa atin na matatapos po yung Romans chapter 8. May assurance tayo na hindi nahahatulan ang mga sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo Jesus
at wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So doon po iikot yung ating pag-aaral kapag nasimulan na po natin ngayong araw yung Romans chapter 8. At ngayon po, umpisahan ko po sa Romans chapter 8 verse 1, yung sinasabi po ni Apostol Pablo na pamumuhay ayon sa Espiritu. Paano niya po ba inumpisahan yung katotohanan o kalooban ng Diyos sa bawat sumampalataya na dapat ang bawat mananampalataya ay mamuhay ayon sa Espiritu. Bitin ko po yung Romans chapter 8 verse 1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga na pakipag-isa kay Kristo Jesus. So, mapapansin po natin dito, hindi po pananampalataya yung ginagamit po ni Apostol Pablo, kundi pakipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit po kaya pakipag-isa kay Kristo Jesus? Yung ginagamit po dito ni Apostol Pablo. Alam niyo din po, ang isang pangako po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, may isa po siyang pangalan, Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ay isa sa atin at mananahan sa atin kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya yung pakipag-isa dito, ang ibig sabihin po nito, nasa sa atin ang ating Panginoong Jesus. Dahil yun po yung isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, Emmanuel, God is with us. Kaya po dito, binibigyan din, ginagamit ni Apostol Pablo, imbis po yung pananampalataya, binibigyan din niya na nasa atin ang Diyos. At kung nasa atin ang Diyos, ito po yung mga pangako niya na mangyayari sa atin at dapat pong makita sa bawat isa sa atin. Kasi meron pong kaibahan. Yung isang taong hindi pa nakikipag-isa sa Diyos at yung isang taong nakipag-isa na sa Diyos. Malaki po ang kaibahan nun. At mamaya po, iisa-isahin po ni Apostol Pablo yung mga kaibahan na yun. Ngunit dahil nasa atin o nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus, ano po yung matatanggap natin? Hindi na tayo hahatulan ng parusa. Yun po yung unang kaibahan. Di ba po isang taong walang pananampalataya, kapag dumating po yung oras na paghahatol ng Diyos at wala po siyang pananampalataya, ano po yung mangyayari sa kanya? Siya po ay paparusahan at hahatulan dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Pero dahil ang bawat sinulatan po ni Apostol Pablo ay mananampalataya na, sinisigurado niya sa mga taga-Roma na hindi na sila hahatulan. Isa itong comfort sa mga mananampalataya. Di ba po, ang Roma po kasi, ang panahon ng Roma, hindi po yun madali para sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi po sa Roma, hinahatulan po yung mga mananampalataya. Sa paanong hatol po? Ginagawa po silang pain o pagkain ng mga leon. Ginagawa silang entertainment ng mga Romano. Kapag nalaman na ikaw isang mananampalataya, pwedeng gawin sa iyo yun. Ngunit itong binanggit ni Apostol Pablo na kasiguraduhan sa bawat mananampalataya doon sa Roma, kahit na ganun po yung kanilang dinadanas na hinahatulan sila ng mga tao o ng mga Romano, ang Diyos ay hindi sila hahatulan, bagkos sila ay binibigyan ng kasiguraduhan na hindi na sila paparusahan dahil sa kanilang pakipag-isa kay Kristo Jesus. Mabigat po yung nangyayari sa mga taga-Roma, pero ito yung comfort at kasiguraduhan na iniwan ni Apostol Pablo na wala na silang kahatulan dahil sa kanilang pakipag-isa kay Kristo Jesus, kahit na sila ay hinahatulan ng tao dahil sa kanilang pananampalataya. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Malinaw na malinaw po yun, na hindi nahahatulang maparusahan ang isang sumampalataya na o nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano pa po yung bunga ng pananampalataya? Sa Romans chapter 8 verse 2, yan po, sumunod po sa verse 1,
Sabi po dyan, wala na ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ano po yung sabi? Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito na po yung natapos natin last week sa chapter 7. Wala na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, wala na po sa atin kapangyarihan ang kautusan, at tayo po ay namatay na sa kasalanan at namatay na po sa kautusan. Ano na po yung meron sa atin? Pinalaya na po tayo ng Espiritu ng Diyos na siya pong nagbibigay buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nakikita po natin dito na ang Diyos na meron tatlong persona ay nagkakaisa dun sa ating kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesus, siya po yung nagkalay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang Espiritu ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng katiyakan ng katotohanan na tayo po ay buhay na sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano po yung Espiritu dating meron tayo nung wala pa po tayong pananampalataya sa Diyos? Saan po tayo nakapailalim? Sa Espiritu po ng sanlibutan. At yung Espiritu po ng sanlibutan, ang binibigay po nito ay walang pag-asa. Pero dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, napalitan po yung espiritu po na yon. Hindi na espiritu ng sanlibutan, yung umaalipin o merong kapangyarihan sa atin, kundi espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katotohanan na tayo po ay, wala nang kapangyarihan sa atin ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na po tayo sa ganong kalagayan. At meron na po tayong buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 57, ito po ang sinasabi. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang katiyakan po na wala na po talaga kapangyarihan sa atin ang kasalanan at kamatayan. Sapagkat yung pangako po sa atin sa bawat sumasampalataya, kapag dumating na ang panahon na itinakda ng Diyos o ang oras na pagbabalik ng Diyos, ito po yung mangyayari sa atin. Yung nabubulok o yung merong kamatayan ay mapapalitan po ng hindi nabubulok at ng walang kamatayan. Kasi nga po, wala na sa ating kapangyarihan yung kasalanan. At kung meron pa rin po kapangyarihan ng kasalanan sa isang tao, nandun pa rin po siya sa kalagayan na hindi mapapalitan yung kanyang pagkatao, andun pa rin siya sa katawang mabubulok at sa katawang namamatay. Ano po yun? Yung pong katawan natin na to po kasi ay, pag dumating po ang Panginoong Hesus, andun po yung katotohanan na babaguhin. Bukod po doon sa katotohanan na tayo ay bago ng nilalang, magiging bago po talaga yung ating katawan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Diba po, yung katawan natin dito, nagkakasakit, nanghihina, mamamatay. Ayun po kasi yung bunga ng kasalanan, kapangyarihan o kamandag ng kasalanan. Nung pong nagkasala sina Eva at Adan, ano po yung unang nangyari? Sila po ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. Ano po yung sumunod? Nagkaroon po ng kamatayan at paghihirap na dadanasin ng tao. Yun po yung kamandag o kapangyarihan ng kasalanan. Pero dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kapangyarihan po ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ay ang nag-alis po ng kamandag ng kasalanan sa bawat sumasampalataya. At ano na po yung mangyayari? Mapapalitan ng panibagong pagkatao, panibagong katawan,
katawan na hindi nabubulok, at katawan na hindi namamatay. At yung katawan po na yan na sinasabi po dito ay yung katawan na panglangit. So yung katawan po natin dito, mabubulok pa rin po ito. Pero kapag dumating na po yung oras ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng panibagong katawan. Mas maganda nga po kung dumating ang Panginoon ng buhay pa tayo. Gusto niyo po ba yun? Dumating ang Panginoon ng buhay pa tayo. Di na po natin dadanasin, halimbawa magkasakit, mamatay, maranasan po yung isa sa kapangyarihan ng kasalanan, yung nagkaroon ng hangganan ng buhay ng tao. Pero dahil po sa ating pananampalataya, merong pag-asa sa kabila po ng hangganan ng buhay dito sa lupa. Merong buhay na walang hanggan dahil wala ng kapangyarihan sa atin o kamandag ang kasalanan at kamatayan. Sumunod po sa Romans chapter 8 verse 3, pinapakita po dito na ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. So makita po natin dito yung katotohanan na yung ating tinanggap na kaligtasan, yung ating tinanggap na kapatawaran sa ating mga kasalanan, yung tinanggap po natin na kapangyarihan ng Diyos upang mag-alis sa atin sa kamandag ng kasalanan at kamatayan ay hindi po galing sa atin. Kasi una po sa lahat, hindi po tayo makakagawa ng anumang kaparaanan para maialis po sa atin yung kaparusahan o hatol. Maialis lamang po iyon sa pamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. At yung pong nangyaring ito ay hindi sa pamagitan ng ginawa natin, kundi ng ginawa ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo ngunit dahil sa atin sa itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, ang isang taong walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus, ang siyang namatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan. Kasi po, kung tayo po yung mamamatay para sa sarili natin, wala po itong kabuluhan at kapangyarihan. Hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi po yung sa ating original na kalagayan na makasalanan. Ang tangi lamang pong magiging katanggap-tanggap sa Diyos ay ang buhay na walang kapintasan, walang batik at walang kasalanan upang maging bayad para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. At ganun po yung larawan ng ginagawa ng mga Israelita, yung inutos sa kanila ng Diyos o ni Yahweh. Yung kanilang gagawing paghahandog para matakpan yung kanilang kasalanan ay handog dapat na pinakamainam, pinakamabuti, walang kapintasan. Pero dahil naging mali na yung paghahandog ng mga Israelita, pinalitan ito ng handog ng ating Panginoong Hesus. At yung handog po ng ating Panginoong Hesus na yun, na dahil sa ay walang kasalanan ay naging sapat para po yung kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay mawala po sa atin. Kaya po binabanggit po dyan sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, pinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Yung hatol po na dapat sa atin, yung parusa na dapat po sa atin, ay ang Panginoong Hesus na yung tumanggap. Siya na yung hinatulan, kahit na wala siyang kasalanan. Paanong paghatol po yung kanyang tinanggap? Yung parusa doon sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo po yung tatanggap. Para yung pong hindi kayang gawin ng tao na inuutos ng kautusan ay magawa ng ating Panginoong Hesus alang-alang po sa atin. Ginawa ng Diyos ang hindi kaya gawin ng tao. Sumunod po dyan sa Romans chapter 8 verse 4, makita po natin dito ang plano at nais ng Diyos sa bawat naligtas. So malinaw na po, mula sa Romans chapter 8 verse 1, 2 at 3, yung kalagayan po at ginawa ng Diyos para sa mga tao. At ano naman po yung susunod?
Dahil tayo po ay naligtas, tayo po ay sumampalataya, tayo po ay napatawad na, hindi po doon natatapos yung buhay natin. At dito na po mag-uumpisa yung comparison ni Apostol Pablo sa buhay ng isang wala pang pananampalataya at sa buhay na merong pananampalataya. Dahil ito po talaga yung plano at nais ng Diyos kung bakit niya po tayo niligtas. Niligtas na lang po ba tayo para mapunta sa langit? Niligtas na lang po ba tayo para hindi tayo maparusahan sa impyerno? Niligtas niya po ba tayo upang magkaroon lamang tayo ng fellowship? Isa po sa nais at plano ng Diyos kung bakit niya po binigay yung kaligtasan sa bawat makasalanan ay mamuhay para sa Kanya. Kasi yun po yung original design. Binabalik ng Diyos yung original na disenyo ng Diyos sa tao. Di ba po, ang original design ng Diyos sa tao ay mabuti. Kasi di ba, nilikha niya ang tao ng ayon sa kanyang wangis. Kung ang Diyos ay mabuti, ang kanyang nilikha din ay mabuti. Pero dahil sa kasalanan, ito ay nasira. Pero ngayong meron ng pag-asa na binigay ang Diyos para mapanumbalik yung original design ng tao sa kanyang pagkalikha, ay meron na pong gagawin ang bawat naligtas. Hindi po tayo niligtas para lamang pumunta sa langit at maalis sa kaparusahan doon sa impyerno. Kundi merong plano at nais ang Diyos sa atin, sa ating pagkakaligtas. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ito po yung plano at nais ng Diyos. Kung ikaw, sinasabi mo sa iyong sarili, na ikaw ay naligtas, ito na yung iyong pamumuhay. Ikaw ay namumuhay ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa hilig ng laman. Kapag pinag-uusapan po dito yung term o yung salitang laman, ito po ay mayroong kinalaman sa kasalanan. Kasi po, di ba, ang likas na natin ngayon ay makasalanan. Isinilang tayo ng makasalanan, minana yung kasalanan, at mabubulok yung ating katawan, yung ating laman, dahil sa kasalanan. Pero dahil ikaw na ay naligtas, ang nais na ng Diyos, ang plano na ng Diyos sa iyong buhay, ay mamuhay ng hindi ayon sa hilig ng laman, kundi ayon sa Espiritu. At ito ay inisa-isa na ni Apostol Pablo dito. Makita po natin sa Romans chapter 8, verse 5, sinabi po dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman, ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Napakalaki po ng kaibahan, ano? Makikita po natin dito na ang isang tao, kung sinasabi niyang siya ay sumampalataya at naligtas na, pero nagpapatuloy pa rin sa pamumuhay, sa kasalanan, tunay po kaya siyang sumampalataya. Ang sinasabi po dito, ang isang taong sumampalataya na ay dapat namumuhay na nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Nasaan po tayo dyan? Ang pagkakaiba po ng namumuhay sa laman at namumuhay naman sa Espiritu ay makikita po natin mula sa verse 5 hanggang verse 8. Makikita po natin yung iba't ibang points na sinasabi dito. Ano ba yung sinasabi na namumuhay sa laman? Una, pinapahalagahan ang lahat ng tungkol sa laman. Hindi ko na po isa-isahin. Alam po natin kung ano yung mga bagay tungkol sa laman. Ito po yung mga bagay na umaayon sa nais at gusto ng sanlibutan. Yung mga bagay na bumabaliwala sa kautusan. Yung mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung mga bagay na merong kinalaman sa hilig ng laman. Ang tanong,
Nasaan po tayo doon? Nandun po ba tayo sa hilig ng laman o nandito po tayo sa isa? Sa mga espiritual na bagay. Pinapahalaga ng mga bagay na espiritual at hahantong sa buhay at kapayapaan. So, asan po tayo doon? Yung buhay po ba natin ay nasa isang side, nasa asong itim? Di ba ganyan po yung illustration na kapag sa Christian living po, meron po tayong dalawang asong alaga. So, dati po dito sa chapel, meron po tayong dalawang aso. So, si Thor, tsaka si Hachi. So, parehas naman po siyang pinapakain ni Jaja. So, parehas po silang lumalaki. Pero, yung sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, alin po doon yung pinapakain natin? Yung aso natin na itim o yung aso natin na puti? Kung yung asong itim yung patuloy natin pinapakain, ang question, tunay po ba tayong sumampalataya? Kasi, hindi yun yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Ang isang taong wala pang pananampalataya, pakipag-isa kay Kristo Jesus, ang patuloy po niyang pinapahalagahan ay mga bagay na ayon sa libutan, ayon sa laman, ayon sa kasalanan. Pero ang isang taong sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang patuloy po niyang pinapakain yung isang aso, yung asong puti. Ito yung merong kinalaman sa mga espiritual na bagay na nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Tingnan po natin yung illustration na yun, ano? Kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa hilig ng laman, sa tingin niyo po ba nagiging maayos yung buhay ng isang tao? Lalo na po sa isang mananampalataya. Kung patuloy siya nakikipag-chismis, kung patuloy po siya na hindi rumirespeto sa magulang, kung patuloy po siya na ginagawa yung di kalooban ng Diyos, mahantong po saan kaya yung buhay niya. Ang question po doon, tunay nga ba siyang sumampalataya? Kasi kung hindi siya tunay na sumampalataya, hindi po buhay at kapayapaan yung kakahantungan ng buhay ng tao na yun, kundi kapahamakan kasi hindi pala siya tunay na sumampalataya. Pero kung isang tao, sinasabi niya na siya ay tunay na sumampalataya at sinasabi o ginagawa niya yung mga bagay, pinapahalagahan niya yung mga espiritual na bagay at nakikita sa kanyang buhay yung tunay na merong pananampalataya sa Diyos, yung sinasabi po dito, yung kanyang buhay ay hahantong sa buhay na ganap at merong kapayapaan. Kung pagpapatuloy po natin hanggang verse 8 yung ating pagbabasa sa Romans chapter 8, sabi po dyan, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ang sabi nga po sa James, yung meron pong kinalaman patungkol sa dila, hindi po dapat bumubukal sa isang bukal yung tubig, hindi ko po alam kung tubig alat o tubig tabang. Parehas, dapat hindi po bumubukal yan sa isang bukal. Ibig sabihin po nun, hindi po dapat lumalabas sa isang mananampalataya yung parehas na pagpupuri at andun din yung paglalait. Kasi po yung sinulatan ni James o ni Santiago, mga mananampalataya po yun. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay tunay na sumampalataya, pero yung mga lumalabas sa bibig mo, pag nasa church ka, pagpupuri, pero kapag wala na sa church, ay iba na. So, hindi po ganun dapat. Kung sinasabi po dito, dapat kung ikaw ay sumampalataya na, hindi ka na namumuhay ng parang ikaw ay kaaway ng Diyos. Dapat ikaw ay hindi na nabubuhay na parang hindi kinalulugdan ng Diyos. Kasi isa lamang po yung kinalulugdan at hindi kaaway ng Diyos. Yung pong buhay na matuwid, buhay na ganap at buhay na banal. Pero kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ito po yung iyong kalagayan.
sa harapan ng Diyos. Sabi po sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Tanong po ulit, meron na po ba kayong banal na Espiritu sa inyong mga puso? Kasi ano po yung sabi dito kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos? Hindi kay Kristo ang taong iyan. At alam niyo po yung katotohanan patungkol po sa banal na Espiritu. Ito po kasi yung tatak o selyo o katibayan ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Ano po yun? Halimbawa, yung isang damit, hindi mo malalaman na yun yung brand nun kung walang tatak. Di ba ganun po? Halimbawa, Uniqlo, Miniso. So, kung walang tatak na ganun, hindi mo alam na yun ay Uniqlo. Na hindi mo alam na ganun yung brand ng damit. And din sa bawat sinusuot natin, sa sapatos, maging sa pagkain, sa mga nanay, kung walang tatak, parang alanganin kayong bilhin. Kasi mas gusto natin yung merong tatak kasi sigurado tayo dun sa quality ng pagkain. At ganoon din sa ating mga mananampalataya. Yung pong banal na Espiritu, yung tatak o katibayan ng Diyos sa bawat mananampalataya na siya ay ligtas at hahantong doon sa langit. Pero, kung nakikita naman sa buhay natin, yung patuloy na paggawa ng kasalanan, pero sinasabi natin tayo yung mananampalataya, meron po kaya talaga tayong banal na Espiritu sa atin? O wala? Baka po mamaya, tinatakan lang po natin yung sarili natin na tayo ay Kristiyano. Pero hindi pala dahil wala sa atin ang banal na Espiritu na siyang tunay na tatak o katibayan ng Diyos sa bawat maliligtas at mapupunta po doon sa langit. Ang katibayan ng ating kaligtasan o ang tatak o selyo ng ating kaligtasan ay ang banal na Espiritu. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Malinaw po na binanggit ni Apostol Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso na sa ating pagkarinig ng katotohanan ng buting balita ng kaligtasan, sa ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu na siyang tatak ng pagkahirang sa atin bilang mga mananampalataya. At ano po yung binanggit ni Apostol Pablo sa Roma, chapter 8, verse 9? Kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi kayo kay Kristo. Nakakatakot po, no? Sinabihan kang gano'n ni Apostol Pablo. Nakikita niya kasi dun sa mga mananampalataya sa Roma na meron po siguro, di po natin alam, meron pong layunin kung bakit po niya sinulatan. Ibig sabihin, meron po siyang gustong itama, meron po siyang gustong bigyang diin sa kalagayan ng mga taga-Roma. Baka po mamaya meron siyang nababalitaan na meron palang mga mananampalataya doon sa Roma na ganun yung ginagawa na mamuhay pa rin sa laman. Pero, yung babala na binibigay ni Apostol Pablo dito, dapat ang isang sumampalataya na ay meron ng banal na Espiritu, pinananahanan na siya. At kung wala sa kanyang Espiritu, dahil namumuhay pa siya patuloy sa kasalanan, baka hindi talaga siya kay Kristo. Kanino po kaya yung kaluluwa niya? Hindi nakakatakot, ano? At sumunod pa dito, pagkatapos po niyang bigyang diin yung katibayan ng Diyos sa atin
sa ating kaligtasan sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay binigyan po niya muli o inulit po niya yung pag-asa na meron ang mga mananampalataya. Ang pag-asa na buhat kay Jesucristo at sa Espiritu Santo. Makikita po natin ito sa Romans chapter 8, verse 10 to 11. Basahin po natin. Ngunit dahil nananahan na sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Diba po binanggit ko kanina, nagkakaisa po yung tatlong persona ng Diyos sa ating kaligtasan. Dahil po sa ating Panginoong Hesus na nananahan sa atin, ano po yung meron tayo? Buhay na pag-asa at katuwiran sa harapan ng Diyos. At dahil naman po sa banal na Espiritu na nananahan sa atin, kung tayo man po ay hahantong sa kamatayan bago po ang pagdating ng Panginoong Hesus, yung pong Espiritong bumuhay sa ating Panginoong Hesus, ay siya rin pong bubuhay sa atin sa araw na dumating po o madatnan tayo na mayapa na. Yun po yung pag-asa na meron tayo. Sa buhay na ito, maging sa kamatayan, ang pag-asa po natin ay nasa Diyos. Pero pong kanta na yun our hope in life and death is through Jesus Christ. Walang ibang pag-asa sa buhay at kamatayan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala pong ibang comfort sa buhay at kamatayan, kundi ang ating Panginoong Hesus. At wala pong ibang kasiguraduhan o assurance sa buhay at kamatayan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po na binibigyang diin iyan ng salita ng Panginoon. Lalo na po sa part na ito. Kaya po sabi nga sa mga commentaries, highlight ito ng Romans chapter 8. Kasi nandito lahat yung assurance. Hindi ko po sinasabi na walang assurance doon sa ibang chapter. Dito po kasi paulit-ulit na binabanggit yung assurance na meron ng mga taga-Roma, mga mananampalataya sa Roma, at ganoon din sa atin ng mga mananampalataya. Wala na ang hatol, wala na ang kamandag, kundi pag-asa, buhay at kapayapaan na binibigay sa bawat sumasampalataya. Kaya kung yun na yung meron tayo sa Diyos, bakit pa tayo babalik po doon sa dati nating pamumuhay? Bakit pa tayo magkakasala sa harapan ng Diyos? Kung yun na po yung kalagayan natin, sobrang mapalad na po tayo. Parang ikaw po siguro yung kriminal, kung babalik ka pa sa kasalanan. Ikaw yung kriminal na pinalaya na gusto pang bumalik sa pagkakakulong. At alam ko po, nabanggit ko na po dati yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Diba po araw-araw, nagpapalit tayo ng damit. Pero din po yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Araw-araw po yung ating proseso ng pagkakaroon ng buhay na ganap. Hindi po yan isang araw lamang na perpekto ka na, hindi po. Araw-araw po yan na pagbabago sa ating mga buhay hanggang sa maging perpekto at ganap na katulad po ng pinangako ng Diyos. Diba po kapag nagpalit tayo ng damit, hindi na yung damit na yun susuotin natin kasi madumi na. Kailan lamang natin susuotin yun? Kapag malinis na ulit. Ibig sabihin, hindi na natin sinusuot yung maruming damit na inalis o hinubad na natin. Tama po. Ganun po yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Hindi na po natin sinusuot muli yung makasalanan nating pagkatao. Di ba ang baho po nun? Kapag sinuot po natin yung damit ulit, mabaho. Tapos may dumi, parang nakakahiya. Di ba yun po yung yung pakiramdam natin, nakakayang isuot muli yung ganung pagkatao. At nawa ganun din po sa atin ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Parang isipin natin, nakakahiyang suotin muli yung pagiging makasalanan kasi ito na yung kalagayan natin. Mapalad na. Ba't pa po tayo babalik sa ganung kalagayan? Ulit-ulit po yun mula verse 4 hanggang verse 11 na hindi na po hilig ng laman,
kundi mga bagay na espiritual at hahantong sa buhay at kapayapaan, yung buhay dapat natin, na buhay na namumuhay ayon sa Espiritu. Sumunod po, Romans chapter 8, verse 12. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Ulit-ulit ni Apostol Pablo. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, meron pala tayong part. Tutulungan pala natin ang Holy Spirit. Ano yung sabi dito? Ngunit kung pinapatay ninyo, sino po ba yung pinapatay natin? Yung kasalanan, yung luma nating likas, yung luma nating pagkatao. May part pala tayo, no? Tinutulungan natin ang Holy Spirit. Bakit? Ano po yung mangyayari kung di po natin tutulungan yung Holy Spirit? Yung sabi po sa Ephesians, nag-grieve. Ganun po yung term sa English. Nalulumbay, namimighati ang Diyos na nanahan sa atin. Kung patuloy po tayong nagkakasala at hindi po natin tinutulungan ng Espiritu na patuloy ng talikuran yung mga gawa ng laman. So, ganun po yung kalagayan. Parang kinakontra po natin, ano, ito yung nais ng Diyos, pero ito yung nais ko. Ganun po tayo, no? Ito yung gusto ko, ito yung gusto ng Diyos. So, sa ganung kalagayan, pareho po ba tayo ng nais at gusto? Sa nais at gusto ng Diyos? O hindi natin tinutulungan ang banal na Espiritu na nanahan sa atin upang hindi na malungkot at malumbay ang Diyos habang nabubuhay pa po tayo dito. At meron pa pong isang pangako. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, kung nananahan po sa atin ang banal na Espiritu, isa po sa mga kalagayan natin sa harapan ng Diyos, katulad po ng sinasabi sa John chapter 1, verse 12, tayo po ay mga anak na ng Diyos. At ano po yung pribilehiyo ng isang anak ng Diyos? Halimbawa po sa mga magulang, ano po yung privilege ng mga anak ninyo sa inyo kumpara po doon sa mga hindi ninyo anak? Siyempre, siya yung favorite, siya yung ipagluluto, pero siyempre gagawin din yon nung magulang doon sa mga hindi niya anak. Pero ang privilege po natin bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong pribilehiyo na makalapit na sa Diyos at tawagin siyang Ama. Yun po yung sa sumunod na verse. Verse 15, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang gawing mga aliping na namumuhay sa takot, sa halip binigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Katulad po ng pribilehiyo ng ating Panginoong Hesus na tawagin po niyang Ama, ang nagsugo sa Kanya, ganoon din po sa atin na mga tinuring ng anak na ng Diyos. Meron na po tayong privilege na tumawag, lumapit sa Diyos. Tayo lang pong mga mananampalataya, ang mga sumampalataya lamang po yung binigyan ng pribileyo na yun. Hindi po ang lahat ng tao. Kasi po, hindi po sila papakinggan o makikita ng Diyos. Ang makikita sa kanila ng Diyos ay galit, puot, kaaway. Pero dahil tayo mga sumampalataya na sa Panginoong Hesus ay meron ng pananampalataya sa Kanya at meron ng karapatang maging anak ng Diyos, naririnig po tayo at nakikita ng Diyos at tinuturing tayong Ama. Yun po yung huwag ninyong kakalimutan po, no? Lalo na po kapag dumarating po sa ating yung problema, tapos feeling natin wala tayong karamay,
Piling natin wala tayong kaibigan, piling natin mag-isa tayo. Maging paalala po sa ating iyon na meron po tayong karapatan na sa harapan ng Diyos na lumapit at tawagin siyang Ama. Sino pong tao ang hindi i-enjoy yung ganong karapatan na meron siya? Kung yung ang isang ampon, masaya na magkaroon siya ng magulang, sino pa po tayo na tinuring na anak ng Diyos? Na hindi i-enjoy po yung privilege na yon, yung karapatan na yon, na tawagin siyang Ama, lumapit sa Kanya, at magkaroon po ng mapayapang relasyon. Di ba kaya lamang po nagkakaroon ng galit, di ba? Kaya lamang po pinapagalitan yung isang anak kapag anong nangyayari? Pag gumagawa siya ng kasalanan. At ganoon din po sa atin, mga tinuturing na anak ng Diyos. Papaluin, didisiplinahin tayo kasi nakagawa tayo ng kasalanan. Pero isang privilege iyon na meron tayo, na tayo ay dinidisiplina, pinapalo ng Diyos kasi gusto niya na tayo ay manumbalik at lumapit, bumalik sa Kanya. Kaya po questionable yung isang tao na galit kapag siya ay tinatama. Sa mga anak, yan, ako po ay anak, Sa mga anak, kapag tayo ay tinatama, pinapagalitan, inisipin ng ating mga magulang, para din sa ating mga kapakanan iyon, katulad ng Diyos na ating magulang. Para sa ating ikabubuti. Walang masama ang nais ng Diyos para sa atin, kundi mabuti. At yun din sa ating mga magulang. Siguro na may misinterpret, na misunderstand natin, napalo ako, hindi na ako love ni mami, ni papa. Hindi na natin iyon. Siguro, nagiging mali lamang iyon kapag abuso, yun yung yung mali, yung nagiging abuso na. Pero kapag minsan lamang tayo napalo, na disiplina, yun ay pagmamahal sa atin ng magulang natin. Ganun din sa atin, pagmamahal ng Diyos. Kung ikaw ay bumabalik sa dati mong pagkatao, nakakatakot na baka humantong pa na palunin ka at disiplinahin ng Diyos. Para lamang makita mo at ikaw ay bumalik, manumbalik sa buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Yan, last two verses na po. Romans chapter 8, verse 16 to 17. At ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. So, assurance po sa atin na hiniwan ni Apostol Pablo sa unang parte ng Romans chapter 8. Ano po yun? Kung ano po yung mga bagay na nangyari at nakamtan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, pagkalibing at muling pagkabuhay, ay ganun din po yung mangyayari sa atin. Yung po pinapahayag po natin sa Galatians chapter 5, na tayo ay kasamang namatay ni Kristo. Saan? Doon sa krus. Kasamang ipinako ang alin, yung ating mga kasalanan doon sa krus. Kung gano'n yung nangyari sa ating Panginoong Hesus para mabayaran yung ating mga kasalanan, ganoon din po yung ipapahayag natin. At sa kanyang pagkalibing, ano po ibig sabihin ng pagkalibing sa ating mga buhay? Binabaon na po natin yung dati nating pagkatao at sa kanyang muling pagkabuhay ay panibagong buhay yung ating isasapamuhay. Kung ano po yung nangyari sa ating Panginoong Hesus, sa ating pagsampalataya, ganoon din po yung mangyayari at tatanggapin natin. Na tayo ay namatay na kasama ng ating Panginoong Hesus, inilibing na at hindi na muling babalik yung ating lumang pagkatao at tayo meron ng panibagong buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ganun po ba yung pinapahayag po natin sa ating mga pananampalataya ngayon? Kasi malinaw po ito na pinapahayag. Pinapaulit ni Apostol Pablo. Una, doon sa kanyang mga sinulatan, ganyan din sa atin sa ating pag-aaral. Na wag na po natin balikan, wag na po natin isuot yung maduming damit.
Suot na po natin yung malinis, yung nalabhan na. At nawa po, ang bawat isa sa atin ay mga tunay ng sumampalataya. Kasi po, malagim o nakakatakot na ikaw pala ay hindi kay Kristo. Na ikaw pala ay kaaway pa rin ng Diyos. Na ikaw pala ay hindi pa rin kinalulugdan ng Diyos dahil wala ka pang pananampalataya sa Kanya. Pero hindi pa po huli ang lahat. Yung pong bawat pagising natin, yung bawat buhay na binibigay sa atin ng Diyos, ay pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay lumapit, magsisi sa ating mga kasalanan, paniwalaan, panampalatayaan, natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagkamatay doon sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay, na kapangyarihan ng Diyos sa bawat mananampalataya para sa ating kaligtasan. At pagkatapos ng kaligtasan na yon na ating nakamtan, hindi po doon natatapos yung ating mga buhay. Kundi yung buhay natin, ang plano at nais ng Diyos sa buhay ng bawat naligtas ay mamuhay ng ayon sa Espiritu. At anong buhay po yun? Ito po yung ating pinag-usapan, pinag-aralan ngayong umaga. At nawa po yung mga salita po na yun ay baunin po natin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mahirap na po kasi talagang mabuhay. Kaya panalangin po natin na dumating na ang Panginoon. Para hindi na po tayo, hindi tayo makagawa ng kasalanan pa. Para hindi na tayo lumayo pa sa Panginoon. Para dumating na yung oras na hinihintay natin lahat. Yung buhay na ganap, kasiya-siya. Buhay na walang pag-iyak, buhay na walang problema, walang sakit. Buhay na nagpupuri lamang at hindi na makagawa ng kasalanan sa Diyos.